Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 71 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay yung pagpapatuloy ng series about the Knowing the Trinity. At ang topic po natin ngayong araw, October 5, 2024 ay the Trinity and Church. Ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 2 verse 19 to 22. So then, you are no longer strangers and alliance, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Build on the foundation of the apostles and prophets, Church Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Sa Tagalog naman po, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang na Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at propeta, na ang balong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Gayunman ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And the teaching number 1, the church is the household of God. Sabi po dito na ang church po na ay siya po ay ang household of God, o ang church po ay ito po yung dito naninirahan tayong mga tauhan niya, tayong mga living persons niya, at andun nga po yung taong household of God like mga propeta and prophets. Yan po. And teaching number 2, the church is the new temple in Christ. Sabi naman po dito na ang church is the new temple in Christ. Hindi po dito sinasabi na yung temple is ayun po yung doon po naninirahan ng Christ. Bagamat ang Christ po ay naninirahan sa ating Panginoong Diyos, na dapat po talaga na sa Kanya tayo nagpupuri, nagdarasal, dahil nga po ang ating Panginoong Diyos ay nasa Kanya po, o sa Kanya po naninirahan ang Christ at ang ating Diyos Ama. And teaching number 3, the church is God's residence by the Spirit. Sabi naman po dito na ang mga tauhan or residence ng ating Panginoong Diyos ay naninirahan sa mga santong espiritu. Ang mga tauhan niya po ng ating Panginoong Diyos ay binibigyan ng mga spirits na gagabay sa atin at magsasabi sa atin na dapat na gawin natin, at ang mga kaligtasan natin at ang mga desisyon natin, dahil nga po in the Trinity, may tatlong persona, na ang una, ang Diyos Ama at Diyos Anak at ang Espiritu Santo. And next, application number 1, be a living message of God in the Word. Sabi naman po dito na tayo daw po ang living message ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito, at nakikita ko na ang tao na sinasamba natin, na ang Panginoong Diyos, pinupuri natin siya, at ito po ay nagpapakita na tayo ay mga living message ng ating Panginoong Diyos, dahil po sinasabuhay natin ang ating Panginoong Diyos na nakapagbibigay ng message siya sa iba't ibang tao, katulad pag tayo po ay sa pamilya natin, na nakikita tayo ng pamilya natin na nagpupuri tayo at nagpapasalamat at nagsasamba sa ating Panginoong Diyos. Ayun po ay tinatawag na tayo po ay living message. And application number 2, be a living sacrifice, holy and pleasing to God. Sabi naman po dito, pag tayo daw po ay ang mga tao ay ang living sacrifice and pleasing to God, na tayo daw po yung mga buhay na sacrifice o templo ng ating Panginoong Diyos, na dapat po sinasabuhay natin at na pinupuri natin at sasamba natin ang ating Panginoong Diyos, dahil tayo po ang living sacrifice of God.
And teaching ay application number 3, be a living presence of God in the world. Sabi naman po dito na iba po tayo ay bilang mga templo o buhay na templo ng ating Panginoong Diyos, ay dapat po na sinasabuhay natin o we are living presence of God sa mundong ito, na tayo po yung mga presence ng Panginoong Diyos at sinasamba po natin, yung pinagpupurihan po natin siya, dahil nga po tayo po ang living presence ng ating Panginoong Diyos. And discussion, what does it mean to become a living presence of God in the world? Sabi naman para po sa akin na bilang ang living presence of God sa buong mundo in the world, na dapat po ay sinasabuhay natin ang ating Panginoong Diyos sa buong mundo, sa mga kilala natin, sa mga pamilya natin, na dapat po na maging sentro natin siya ng bawat buhay natin at bawat isa, dahil nga po tayo po ay living temple and living presence ng ating Panginoong Diyos, na tayo po ay sa atin po nagmumula yung pagpupuri at pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.